sa Panginoon ng lupa, mawit kayo sa Panginoon. Purihin niyo ang pangalan niya. Ipahayan ninyo ang Panginoon. Liligtas sa araw-araw. Ipahayan ninyo sa mga bansa hanggang kalawalatian o kagilagilinas niya mga gawa sa lahat ng bayan. Tayo po sa mandaling na kawalang Diyos, maraming po salamat sa butiyang loob na kami ngayon pinagtipon sa mga batang mga hindi Panginoon na knowledge na wisdom, Panginoon, na pamitin po ang salita sa kapitol na ang ikaroon ng Diyos na pagkatuto sa iyong mga salita po, Panginoon. Kaya din po ang hindi na mga kapatid na hindi namin kapiling. Kaya po silang samahan sa pagparito at panalahan po ang nakalimot hanggang palaga rin ang pagsamba sa kalagitnaan sa inyo. Panginoon po, umawag sa amin po sa mga puso't isibat, Panginoon, na kami ay nagkaroon ng pagkatuto ng Diyos. Salamat po, Panginoon, at ibibigay ng lakas ng pupulit na salamat sa inyo, Panginoon. Kapagparalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Wala pala. Testimony po ang Diyos. Wala pala po. Pupulit ko salamat sa Panginoon sa pagkain niya, pagbibigay ng kalakasan sa akin, sa pamilya. At higit sa lahat yung provision niya talaga sa amin. Patuloy niya na kami binibigyan, hindi na kami nakakakulang na kung talaga na-fitness, then yung pagtitiwala ko sa akin naman kahit na sa mga lalaki, yung pag-remind or pag-refresh sa akin sa performance na yung bagay na ginagawa natin is mas nabugod sa Panginoon or nakikita ng Panginoon ang pira natin dahil sa pananampalataya natin. Doon din susukat kung paano tayo gumagawa sa pag-araw na natin buhay, paano yung pagtuloy natin sa mga ginagawa natin para siya big opportunity para sa atin sa isang mananampalataya kung paano natin inarap na yung buhay na pinagkalap sa atin ng paano nararapat na makitungo tayo sa iba, yung mga bagay din na ipapalan sa atin. Gano'ng kabuti yung Panginoon sa lahat. Wala siya pinapalihan, wala siya favoritism, but ang lulugod na talaga ng Panginoon sa mga tao na tuwing sa inyo na Panginoon. Yung grasya ng Panginoon na makukuha natin na pagkakaroon natin yung katuwiran natin. Kaya napaka-specific na tayo pinili ng Diyos para sa katuwiran natin. Kaya maraming siya inspiration na hindi natin dapat sa Islam natin paglaman natin. Kaya sa dito, pinabalik ko ang pupunti sa naman sa Panginoon. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagbabay sa amin sa araw-araw sa pagbibigay ng needs and knowledge and wisdom, also sa pagbibigay ng protection. Hindi kami nahayaan ng magkasilan. Pupulit nagpapasalamat dito ako sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa akin sa pag-devotion na tutulungan niya ako lumapit sa Kanya. Pupulit nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pagbibigay niya sa akin sa araw-araw. And also sa pag-devotion ko, ayun, mas lalo mo naiintindihan ang malalim. Sana'y lumalim pa yung pagkakaintindi ko sa
dinilibosyon ko, tsaka also sa pagbabasa ng Bible. Umulit na kasi ako sa pagbabasa ng Bible kasi stop yun. Kasi sa busy, kaya ayun, nag-start ulit ako magbasa. Nag-start ako nung nakarang magbasa ng Bible. And ayun, nagpupulit nagpapasalamat ako sa kanya sa patuloy na pagbibigay niya sa akin ng spiritual growth and sa pagbibigay niya sa amin na anak na good health and knowledge and wisdom. Ay na, binabad ko po ang patuloy sa salamat sa Panginoon. Nabubulit ko sa salamat po sa Panginoon kasi po nakapagbakasyon po ako dito and lagi na po kami iniingatan and sa mga napapasalamat din po ako sa mga beses na natatanggap po namin nila kita and papasalamat po ako sa sa mga natutunan ko po dito lalo na po yung sa DBBS po sa pagtuturo po ni Ate Rhea kada Sabado po. Issue? Wow. Yan lang po. Basta po, ay, meron pa po pala. Napapasalamat po ako sa inyo lahat kasi po, maging mabuti po kayo sa akin. And then, ano po, yun lang po. Ba't uwi ka na? Pangasinan? Uwi na siya Pangasinan. Yan po ba din po ako naka-attend po ako ngayon ulit sa EM. Nagpapasalamat din po ako sa pagbigay ng nangyayon po araw-araw sa amin and Papa sa pagtatrabaho na. And yung din po, yung practice sa Wednesday, nagpapasalamat din po ako sa sobrang thankful ko po kasi ang dami ko po natutunan po yung Wednesday, lalo na po kay actually. Talaga po yung pagpapiano, alam ko na po yung mga alam ko na rin po yung words ng mga ibang kanta. Kasi yun, sabi ko kasi, patuloy ko lang ito para susunod, pagkawala si Ate, aking papay sa kanya sa piano. Para Ikaw na. Ayun, sobrang thankful ko talaga agad kasi tinutulungan na ako, niya ako sa piano talaga. Yan, babalik ko po sa salamat. Ayan, magabi. Siyempre ako rin. Nagpupunin nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa tunay na hindi natin siya nakikita pero nararamdaman natin siya sa mga paraan na hindi may paliwanag pero kabila ng pagsubok, dahil na sabi nga mag-inganda tayo sa bawat oras kasi hindi natin alam yung mga susunod na pinabukasan ko anong mangyayari. Meron talaga mga biglaan na hindi natin na-expect na akala natin is okay lang lahat. Biglang sa iglap ay meron problema na na kakaarapin na pangmatagalan. So ngayon, gano'n pa man, kung everyday tayo nagtitiwala at nagising natin, syempre, sabi nga ng Panginoon na siya ang bahala sa kanya, basta ipagkatiwala sa kanya. At malalaman naman natin yun kung importante tayo sa sitwasyon na negatibo, sa ating pakiramdam, sa ating puso't isip na hindi tayo makapag-response kagad ng hindi maganda mga negatibong bagay sa ating puso't isip kasi doon tayo madadali ng mga kasalanan na at saka mawawala yung sukat natin kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Tulad nangyari sa akin, patotoo ko lang na talagang I believe God talagang kumikili siya kasi yung time na nangyari yung bagay niya na hindi ko talaga expect. Pero yung isang saglit lang talaga, problema talaga nangyari na pero gano'n pa man, naging komportable ako kasi nga
simula nung araw na yun, kasi pray pa yung umaga na, Lord, ito po ang bahala, pinagkakatiwala ko sa lahat, okay lang ang lahat, kahit i-handle kasi ang kalaban ng tao ay gumagawa talaga ng paraan yan na hindi natin inaasahan. Siyempre, alam niyo sa pagsubok sa atin, no? Sa atin sa ating puso-isip kasi kung imagine na hindi pa ako na tao dito na agilitos pa ako, baka kung ano, pagpura na. Bakit? Staring na, bakit gano'n, bakit ganito ganyan. Walang yung problema na yung isip ko. Negative na, God, bakit ganito, di ba? Mga question, pero ng mga pagkakataon na yun, talagang very relax lang talaga. Okay lang. Sinubok ni God yung faith na mga ilang araw, kung nga, syempre wala talaga. Gumamit talaga ng Panginoon ng mga tao, talagang nagpadala siya ng mga dapat na tao. Kasi, nangyari, kasi wala, nagulat pa sila yung mga, at sinabi mo, ganito ganyan. O ito na, sila na mismo nag-offer. Kaya nakakagulat, and then, bukod pa ron, meron talagang ginamit sila. Thank you, Mr. Ms. Ivy. Marami pa. Talagang napapais ko, sabi nga kay God na hindi ka malulumo sa tawag dito, di ba, sa galit o sa ano man, malulumo ka sa mga blessing na ipapadala niya sa mga tao na rapat na nakakamiss kasi tiwala talaga. Siyempre, andun na tayo, no? Kaya, nung hinahanap ko po yung ipapasalamat sa Panginoon at saka meron muli, ang balik ko ng trabaho na gano'n. Tapos meron pang may opportunity. Yes, na dagdagan pa. Thank you, Lord, talaga. Kaya sabi niya pagkatiwala sa kanya araw-araw. Every minute, habang nasa biyahe, praise and worship. Kasi nga, ginagawa mo sa kanya lang talaga. Kaya, kahit sa family ko talaga nagagamit, patotoo sila. Yan. Salamat. Binabalik ko po ng sa Panginoon. Yan. Amen. Okay, nagpapasalamat po ako ngayon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil magpapasok na naman sa taong ito, medyo nakatipid ako. Dahil sa mga dati taon-taon umuubos ako na almost 10,000 para sa school supply mga gamit ng aking pamangkin. Ngayon, medyo lumalaki na sila at tutuwa naman ako sa ating lalo sa akong pamangkin. Dito, ano naman, sapatos na lang ang kailangan ko. Yun, nakakatuwa kasi kahit pa paano, mga bata pa sila, marunong sila mag-discarte sa buhay. Yun, siyempre, malaking bagay din sa amin yun. Malaking katipira din yung ginagawa nila. Saka papasalamat ako dahil sa asawa ko. Sa ngayon, wala rito dahil nasa training, nasa Red Cross. Papasalamat ako sa patuloy ng asawa ko sa mga isipin namin sa buhay na patuloy kami kaya ng Panginoon. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa akin na ako pupulit ay papasalamat ko sa Panginoon siyempre sa mga dami namin yung nangyari this week, ang dami niyang itutulong sa akin. And then, yun nga, una yung sabi ko nyo, nung nagsabat ba kami, Bible study kami, writing, nag-debate kami ng tapos, yun, nag-debate tayo na yung sabi na start lang ngayon. Binigay ni Pastor na yung the Bible in the year. And then, sabi ko, noon na parang ayaw ko siya masimulan. Kasi sa English, nadudugo yung college. Pero sabi ko kay Lord, I try na masimulan din yun. Kasi si Lord yung matutulong sa akin. And then, tayo mo lang kay Lord kasi kahit na English siya, yung pangkatawa. Kahit pa paano ako naman doon, hindi ko kailangan yung mga. And then, yun nga,
Tapos ano siya, ang iksi niya lang pero napaka-meaningful ng mga sinasabi ng Panginoon. Tinutulong talaga niya sa'yo kung paano yun umiiyak may siguro. Then yun nga talaga yung pinaka-importante na kapag tayo natutunan na dapat iyakin natin sa sarili natin. And then, yun nga yung sa araw-araw na pagbibigay ng natin yung wisdom nila sa ating kapasalamat sa kanya. Na dati ko nagbabasa ako ng Bible, parang ang hirap ng Bible. Yun nga dahil sa pagbibigay na kami ng Panginoon. Napakasarap ng basahin, hindi sa salita pa rin. Kasi yun nga, dati ang iniisip ko lang pagbasa ng Bible, ang ano ko lang, ay matapos siya. Pero kung mababasa natin yung Bible, alam mo nakasulat na kailangan matapos siya nila yun. Pero nakasulat din sa Joshua 1:8 na kailangan siya pagbulayan araw at gabi. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binibigyan niya ako ng kagalakan na magbasa ng salita niya. Sabi niya kasi kung puso natin, isip natin sa salita niya. And then, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa answer prayer na binigyan niya sa amin na in like 1.5 year bago din natin. Pero yun na salamat ako sa nagawa ng tindahan. Doon ako natutulog. And then, another blessings na may mapupuhunan. Sabihin mo naman, salamat din sa ako rin. Ngayon, salamat ako sa Panginoon kasi. Yung sabi nga ni Kuya Lola na kumikilos talaga yung Panginoon sa buhay natin na hindi niya talaga tayo, hindi niya tayo hayaan yung tayo kaya. At yun nga sa trip ng linggo, salamat din sa pastor na sa BBS na natapos ako may trip. Pero yun nga, hindi naman i-expect pero papasalamat pa rin kasi yung mga ganong church. At yung sa nung lesson sa Malbar na naka-attend kami, na medyo binabi na. Pero yun na, ang dami rin kami natutunan doon, pero medyo may lang din ako na, kasi ang gusto na mangyari ko na, dapat na tayo mga Kristiyano ay maging, maaari man sa politiko. Kaya lalo yung mga kabataan na college nila na pumas sa politiko. Pero para sa akin kasi, nakasulat ko sa, nalabasa ko sa Bible na, yung humingi, yung mga, di ba natapos ko yung husband? Wala namang wala na siya. Wala na pumalit yung tapos nakasulat doon sa Bible na. Tapos nung hindi sila nakari, kapag nung hindi sila nakari, take consequence na nangyari. Pero yun nga, parang nakari na doon lahat ng nangyari sa mundo natin nakari na tayo sa Bible. So, at saka yung nung nakulit na, yung pinaka-importante na yung Panginoon, di ba? Maligtas sa kaluluwa. So, hindi natin kailangan maligtas physically sa hitong ito, hindi spiritually na iligtas natin sila. So, kahit na wala tayo sa politiko, kung pwede natin sila maligtas spiritually, mas gamitin para sa Panginoon. Kaya, yun, kapasalamat ako sa Panginoon sa lahat-lahat na biyaya at ingat na sabi sa lahat. At ingat, lagay ko tayo sa Panginoon. Thank you. Magandang gabi po sa ating lahat at ulit po nagpupulot ko pasalamat sa Panginoon sa magandang araw. Nagpupulot ko sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa amin, sa bawat isa sa amin sa bahay at nagpupulot ko sa Panginoon sa patuloy na paggabi sa aming buhay. Nagpupulot ko sa Panginoon sa paggabi sa aming pag-aaral. Nagpupulit po salamat sa Panginoon dahil natapos na namin yung final project namin na sa pamamagitan niya is natandaan namin lahat ng mga problema na laging sisira yung aeroplano naabot na kami ng umaga. Nagpupulit po salamat sa Panginoon dahil napasa namin ng on time at ng nasagot lahat namin, lalo na ako na yung mga tanong namin. Kaya nagpupulit po sa Panginoon. Kaya nagpupulit po sa Panginoon sa opportunity at blessings na binigay sa akin sa youth camp na
nung Tuesday to until today. Kaya nagpupulit ko sa Panginoon dahil na kita-kita lahat kami ng mga kaibigan ko from iba't ibang simbahan. Kaya nagpupulit ko sa Panginoon dahil nakita ko ulit sila sa mga iba't ibang outreach ng LDF sa Teresa, lalo sa parang na nagkaroon ako ng kaibigan dun sa pagparang sa Lourdes at nagbulit ko sa Panginoon dahil iningatan namin sa pagpunta at pag-uwi dun. Kaya bago pa lang ako pumunta dun is inayos ko yung mindset yung heart ko na katulad ng sinasabi ni Pastor na pagpupunta sa retreat hindi lang sa pag-relax guys may relax o pag-chill kundi to deeper my heart with God's word. Kaya yun yung sinet ko sa mind ko at sa puso. Kaya i-share lang ako dun sa napatalaran namin dun sa youth camp is yung developing godly leadership by Pastor Abante or Pastor Arnel Arnel Bernas. Pastor Arnel Bernas. Kaya sa developing godly leadership sa 1 Timothy 4:12, yung 5 areas doon na tinutukoy po kay Timothy yung speech, conduct, yung faith, at yung purity. Kaya may 5 decisions tayo to develop sa pagiging godly leadership, which is yung G is for yung guard my words, fill your heart with God's word, and yung O is for obey God as my lifestyle. Pag-obey natin sa gusto ng Diyos at yung pagsunod natin sa ating mga magulang. At yung D is your deepen the love in my heart na sabi nila, love for Jesus and your neighbor. Kaya, tsaka sa lastly yung Y is yung yield myself to purity na iwasan natin yung contaminate yung Christian buhay natin at maging araw-araw na strive to be holy. Kaya, yung sinasabi ni Pastor is happiness without holiness is emptiness. And yun yung tumatak sa akin sa gabi nila. Kaya yung last is yung kay Pastor Ray Abante na yung make disciple sa Matthew 28 na yung pag-discipleship na maghanap tayo ng Timothy or maghanap tayo ng Paul na disciple sa kanila o mag-disciple sa atin na at yung sabi doon is yung starting point of a lifetime journey discipleship is number 1 yung prioritize your walk with Christ, saka yung know Jesus, love Jesus, abide in Jesus, saka yung serve Jesus, saka yung proclaim Jesus. Kaya yung kay Pastor Egay is yung nagpo-bonfire kami. Kaya doon namin na feel yung presensya ng Panginoon. Pag-start pa lang bago mag-start pa lang ng bonfire session is sobrang hina ng apoy, parang gising yan. Pero nung na-praise worship na kinanta yung This is my desire, is bilang umano yung apoy hanggang third floor yan, bilang umapoy ng sobrang taas. Kaya makikita mo lahat ng mga youth doon na tumigil sa pag-uusap ng kagawanan. Wala kang makita ng nag-uusap ng kagawanan ng cellphone. Kaya lahat is makikita nyo sa focus lahat kayo na sobrang natin namin presensya doon na lahat nakakatog yung tuhod na tumasing balik na there. Natin namin presensya ng pag-ibig na Diyos. Kaya nag-welcome ko sa Panginoon sa kabutihan at pag-ibig niya sa amin sa katapatan.
Yun na, pinatuloy na gusto sa salamat. Eh. Wait nyo lang ha. Yan. Kung paano kami pa sa ating lahat. Liliyak. Gaya ang sinabi ni Kuya Abo mo. Yung parang napunta, sana all naka-attend sa youth camp, di ba? Di ba hindi lahat ng kabataan nakakaranas ng gano'n eh. So, napakaganda opportunity na. Ang dami na rin natutuhan doon sa youth camp na yun. So, pinakita ng Panginoon kung paano naliliyak sa mga isa sa atin. Yung, yung mga, answered prayer na natupad sa atin, simula kay Kuya, sa'yo, sa lahat. Diba? Kahit mapamalit lang na bagay, tinutupad ng Panginoon eh. Kahit sa tahimik lang na pati ng buhay natin. Kaya naman, gamitin natin itong gabi na ito pang pasalamatan ang isang Panginoon. Kaya inaanyayan ko bago sa Panginoon. Tumayo.
Dahil sa kabutihan na nila, siya ang naging sagot sa mga kalungkutan na kaya sa lahat na liriko na maaawit natin ngayon, nawawag na natin natin, but also taking a promise to the Lord. Also give. So we will surrender everything that we have in our lives.
Pagkanatin ang Panginoon. Pagbukas namin lahat. Yan. Tapos pero ito yung ating guest speaker. Ay, actually po muna na pasalamat at puri sa gitna ha. At si ako kapag gusto. Pero maaga pa lang, di ba, right? May 19 na naman yun dapat ang tagal na reply. So, sayang. Dahil sa iba sa paalis pa naman yun. Susubuhin kayo ng pass. At lahat din kayo. Alam niyo yung sincere ko sa atin. Maganda yung place. At talagang by batches yun. By batches. Diba? So, sayang. Pero yun, libre. Food. Lahat. Maganda yung place. Talagang maano kayo. May mga games. Kaya ako, 1.5 yun. Kaya dala namin si Ako kasi pagod sa pag-aaral, pang-relax naman siya din. At the same time, marami siyang matutulungan. Kung may maganda, pag-tulungan natin. Saka first. So, praise God for the outcomes na si Ako. Pero sayang, sana ako na nakapag-give camp May 1920. May contact tayo. Isasama kayo. Tagal lang mag-reply Nag-reply after na. Wala na din ang isip. Kaya ano kasi yan, may cases. Anyway, pagkalaman sa Panginoon at ready ka na, Dre? Baka paano mo lang Dre na try natin. So dati yan pala, sa darating sa Sabado, kung okay kayo, pwede tayong mag-practice sa Biblia during the yakap harapan. Kaya magpapag-print tayo ng maraming gospel track. Okay? So, yan po sa case for correction. Okay. So, natawagan na rin ang ating guest speaker for the first time. Brother Andres, mag-ilis, future pastor natin ito. Please. The words of God. Magandang gabi po sa nawa i-get ako ng dito bago po tayo magsimula let's pray for me. Lord, maraming salamat po sa gabi ito ng opportunity upang mag-share ng inyong salita, Lord, at maraming salamat po sa pagkakilala sa akin, Lord, mo mag-share ng devotion today, Lord, at nawa, Lord, ay maintindihan nila na maalas ko, Lord, na issues lang at bukas sa puso ang mga isa sa akin, Lord. Kayo po ang manguna sa akin sa pagkakilala at pag-share ng devotion, ng aking devotion. This we pray, Amen. Title ng devotion ko is unahin ang kaharian ng Diyos. May kita siya sa Matthew 6:33. Ano nga ba yung nakalagay sa Matthew 6:33? Sinasabi dito na, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi dito, sa araw-araw natin pamumuhay, madalas tayo nag-aalala tungkol sa future, pangangailangan at problema. Minsan inuuli natin ang pera, pangarap o bagay bago ang Diyos. Pero tinawag tayo ng Diyos upang siya ay unahin. Sabi dito diba na sa araw-araw natin pamumuhay na madalas tayo nag-worry or madalas tayong nag-aalala sa ating pang-araw-araw na buhay kung anong mangyayari sa
mangyayari sa future natin. Kunyari ngayon is meron tayong problema na hinaharap na kunyari wala tayong pamili ng bukas, ng mga pagkain bukas. Pero kung ibibigay natin sa Panginoon yung lahat ng problema natin, ay wala tayong kailangang alalahanin dahil usang darating sa atin yung biyaya, basta magtitiwala lang tayo sa Panginoon. Sabi nga sa number 2, minsan inuuna natin ang pera, pangarap o ibang bagay bago ang Diyos. Bakit nga ba natin inuuna yung pera, pangarap o ibang bagay bago muna natin inuuna yung Diyos? Unang-una is, bakit natin inuuna yun? Dahil nandito tayo sa mundo. Maraming bagay sa mundo mas na-attempt tayo kaysa unahin ng Panginoon. Katulad na lang ng pera. Maraming naghahanap ng mga tao na maraming naghahanap ng mga tao na yumaman, maraming tao na gusto makarao sa kahirapan dahil naranasan mo na sobrang hirap ng buhay ngayon lalo na sa sa crisis na nangyayari ngayon. But kung utunan natin ng Panginoon, is hindi natin kailangan pag-alala dahil kahit kunyari, nag-pray lang tayo ng time pag nagtiwala tayo sa Kanya. Hindi natin aasahan na merong darating. Meron din mga ibang rin akong i-share na well sa inyo. And ito yung nawalan ko si Papa ng trabaho ng 1 linggo po kasi po na nabangga po yung truck niya. And nabangga po yung truck niya and hindi ko siya pinapasok ng 1 linggo. Ayun, una po is nag-alala ko talaga na Lord, paano na po kami kasi si Papa lang talaga yung namin, yung kinukuha namin income dahil sa pagtatrabaho siya, nagtatrabaho sa amin. Ayun, sobrang galing ni Lord kasi sabi sa akin ni Papa, sabi sa akin ni Papa na tingnan mo rin na kahit wala siyang trabaho is merong biyayang dumadating kahit hindi kami humihiling. Ayun po yung pinaka pumasok sa isip ko is yung Matthew 6:33 na yung life verse ko ngayon is kung inuuna talaga natin si Lord sa buhay natin, hindi natin kailangan mag-alala sa mga bagay. Kasi kung aalahan natin mga bagay na yan, mas lalo na tayo magkakaroon ng word na hindi tayo bigyan ng Panginoon ng ganitong bagay or ng biyaya kinabukasan. Pero kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon lahat ng bagay na yun, is mawawala at magkakaroon ng peace sa ating heart. And di ba nga sabi niya nga, di ba na kahit yung mga people is pinapakain niya paano pa kaya tayo mga tao na mahal na ginawa niya sa sarili. Diba? Sabi sa number 3, pero tinawag tayo ni Jesus na unahin siya higit sa lahat. Kasi kung unahin natin yung Panginoon, magkakaroon tayo ng sinabi na sa akin, diba, kung unahin natin yung Panginoon is pinipigyan niya lahat ng bagay sa atin. Hindi yung kalooban natin, kundi kalooban ng Panginoon na makakabuti sa atin. Hindi naman ibig sabihin na bibigyan niya lahat ng gusto natin sa Panginoon, ibibigyan niya lahat ng gusto natin is, kaya umiling na tayo sa kanya ng pera, wala po kong pera, pwede po bang pwede tayo bukas. Parang ang nangyayari, hindi kayo sumasamba sa Panginoon, nakihingi kayo. Diba? Yung puso nyo is nakatutok lang sa pag-ibig sa Panginoon. Hindi kayo nakapokus sa kung anong bagay yung bibigyan niyo sa akin. Sabi nga niya, di ba, na basta magtiwala sa akin, darating yung tamang panahon, may bibigay ng Panginoon sa atin. And sabi rin sa Psalms 46, verse 10, be still and know that I am God. So, tayo is, tumayo tayo ng nasa pamumuhay natin si God and alam natin na tayo is nasa atin si God and alam natin kasi na Diyos na siya lang ang Diyos na kaya gawin lahat. Bakit? Sino ba yun? Sino ba yung nabibigay sa atin ng pagkain sa araw-araw? Hindi natin masasabi sa sarili natin kasi diba? Dumadaan tayo sa problema pero pagka nag-pray tayo sa Panginoon is nawawala yung word natin at napapalitan ng peace. Meron din ako isang kwento dito, si Nick Bujisi. Siya yung yung nakikita ko dati sa mga article na rin, tsaka sa mga
magazine na pang kaigan. Nakikita ko dito sa dati sa ating lola, sa mga books ni lola. And yan si Bunyi ay pinanganak na walang kamay at paa. Maraming dahil siyang nawala ng pag-asa dahil sa hirap ng buhay. Pero imbis na sumuko, pinili niyang unahin ng Panginoon at magtiwala sa Kanya. Habang malapit siya sa Diyos, nagbibigay siya ng purpose at naging inspiration siya sa maraming tao. Tingnan niyo si Nick Vujicic na pinanganak ng walang kamay at paa. Pero ano nangyari? Siya pa yung ginamit ng Diyos para magkaroon ng inspiration o purpose. Siya yung ginamit ng Diyos para magkaroon ng purpose yung buhay na bagay. Tingnan nyo, tayo mga tao na movement yung katawan natin is mabilis tayong makapansin ng mga bagay na ganyan. So, si Virginia nga, naging anong tawag nito? Naging inspiration din siya sa mga tao kung bakit inuuli niya yung Diyos na nagbibigay sa kanya ng kalakasan kung bakit siya nabubuhay and nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob kung bakit siya nagtitiwala sa Panginoon dahil lahat ng bagay na nasa kanya is pinagkatiwala niya sa Panginoon. Kaya nagkaroon siya ng purpose sa buhay. And ayun, nag-share siya ng gospel. Sikat to si Nick. Hindi po butik. Budisik. So, first point is, unahin ang Diyos. Ang seek ay nangangahulugang hanapin at sundin ang Diyos sa araw-araw. So, dun daw sa point ng hanapin ang Diyos, but seek first the kingdom of God. Yung seek doon is, hanapin daw natin ang Diyos sa araw-araw natin buhay. Bakit kailangan natin siya hanapin sa araw-araw natin buhay? Siyempre, sino ba yung alam natin makakapagbigay sa atin ng blessings at sino ba yung alam natin meron peace na magkakaroon tayo kung nalapit tayo sa Kanya, iba yung Diyos lang. And sabi dito, hindi lang tuwing may problema tayo nalapit sa Kanya. Dapat siya priority natin sa lahat ng oras. Katulad dito na nawala lahat ng ari-arian niya, siya yung pinakamayaman diba sa amin nila sa bansa ko ba yun? Sa lugar nila ayun. Siya yung pinakamayaman sa lugar nila. Meron siya, kompleto na rin sa kanya. Sa kanya yung kayamanan, yung mga anak niya. Meron na rin siyang magandang pamilya. Ayun. Kaso nga lang, dumating yung araw na sinubok siya ng Diyos. Pero imbis na mag-worry siya at talimuran niya yung Panginoon, sinabi niya na, bakit ako tatalikod sa Panginoon? Sabi sa kanya kasi ng asawa niya, nasumpahin niya daw yung Diyos. Sabi niya, bakit natin susumpahin ng Diyos? Sabi niya, sa kasaganahan ng ba natin siya sasampahin, hindi sa kahirapan. Kaya doon mo makikita yung heart ni Job na sobrang nagtitiwala siya sa Panginoon kahit anong nangyari. Kaya ang sabi niya, di ba, na ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ay namawawi. Sabi rin sa Colossians 3:2, set your mind on the things above, earthly things. So, sabi na, sa magtiwala tayo, yung mindset natin is ilagay natin sa kung ano yung meron sa langit. Kasi, di ba, panagbilihan lang kasi yung earthly things dito, o yung mga makakundong bagay, panagbilihan natin. Sabi nga, di ba, nung nakaraan sa devotion ni Pastor na, huwag piliin ang panandaliang kasiyahan dun sa mundo, kundi yung habang buhay na kasiyahan sa langit. And sabi rin sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. So, kung buong puso natin hinahanap ang Panginoon sa araw-araw sa bawat minuto, may kita natin yung kabutihan niya at presensya niya sa araw-araw. Hindi natin kailangan mag-burn sa mga problema na yan kasi diba sabi mo dito sa devotion niya ng araw na malaki yung problema natin pero mas malaki yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Paano siya inuuna? First is sa panalangin. Second, sa worship, yung ginagawa natin. And sa pagbabasa ng Bible, yung personal devotion natin sa Panginoon at pagsunod sa kanyang salita. Kasi makikita dito na sa una sa panalangin, doon tayo magkakaroon ng wisdom and mararamdaman natin yung presensya niya kahit hindi natin siya nakikita. Doon sa worship naman, dito natin mas mararamdaman yung presensya ng Panginoon kasi
dito nagkakaroon ng yung heart natin na nagkakaroon ng open na connection sa Panginoon. And sa pagbabasa ng Bible, dito rin, mas lalo natin siyang makikita. Bakit? Kasi dito nakasulat lahat ng pwede natin gawin o wala ng Diyos na. Ayun. Dun sa pagsunod sa salita, and ayun, dito na tayo ginagay ng Panginoon. Yung mga devotion, yung mga ina-pray natin, yung mga salita na nakahayag sa puso natin, is ma-apply natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang salita. Kapag hinahanap natin ang Diyos, mas lumalalim ang relasyon natin sa Kanya. Point number 2, mamuhay ayon sa kalooban. Pursue His righteousness. Tinawag tayo ng Diyos na mamuhay ng tama kahit mahirap. Ang righteousness ay pagpili sa tama kahit walang nakakita at kahit hindi madali. Ito yung tinatawag na sabi sa Matthew na gawin mo yung bagay na sa tingin mo na ginagawa mo sa Panginoon kahit walang makakita sa iyo. Dahil kahit walang tao makakita sa iyo, yung Panginoon yung magbibigay ng pagpapala sa iyo. And sabi dito sa Micah 6:8, what does the Lord require of you? To act justly, love, mercy, and walk humbly with your God. So, sabi dito na maglakad tayo o dapat nakikita sa atin ng Panginoon na meron tayong habol niya sa araw-araw. Mas lalong nakaka-encourage yun kung makikita sa atin ng mga tao kung ano talaga tayo sa Panginoon natin po. Napapakita pa natin na tayo is pinipilit natin. Mas gusto natin maging holy. Sabi nga, di ba, na Pursue His righteousness. Pursue His righteousness. Yung katuwiran, hindi yung kabaitan, hindi yung kung ano yung nakikita sa atin, kundi yung pagiging matuwid natin. I-pursue natin yung pagiging matuwid natin sa Panginoon kasi nakikita ito ng mga tao natin. Kasi yung mga tao na nandiyan sa paligid natin is madalis makakita ng mga maling bagay. So, kailangan natin maging tuwid sa Panginoon. Hindi naman kailangan na sobrang tuwid talaga kasi tao tayo na nagkakamali. Yan. Ayun, ang righteousness, sabi nga dito, diba, ang righteousness ay pagpili ng tama kahit walang makakita. So, kailangan natin gumawa ng tama o matuwid na bagay kahit walang makakita sa atin. Dahil hindi naman tayo sa tao nagpapakita ng kabutihan o katuwiran, kundi yung Panginoon yung nakakita sa atin. Practical na halimbawa, pagiging honest. Ang katapatan sa lahat ng bagay ay nagpapakita ng integridad sa amin ng Diyos. Second is pagpapatawad. Pagpapalaya sa galit at pagpapakita ng pagbagay ng pagpapatawad. Dito sa pagpapatawad po is, di ba, sobrang sarap sa pakiramdam kung magkaroon ng peace sa heart kasi kung yung isang tao is hindi natin pinapatawad, magkakaroon tayo ng bagabang sa puso natin, di ba? Like, andun yung galit, mag-stay talaga yung galit kung magkakaroon ka ng puot. Di ba? Pero pag natuto ka magpatawad, hindi mo na kailangan magkaroon ng puot sa heart mo, kundi magkakaroon ka na ng peace kasi wala ka nang aalalahanin. And mas matutuwa pa yung God na magpapatawad ka. Di ba? Sabi natin, di ba? Kung ano yung hatol mo sa iyong kaaway, ay yung pinanghahatol sa iyo ng Panginoon. Second item is pag-iwas sa kasalanan. Pagpili sa tamang halaga ng makakita at paglayo sa tukso ng mundo. So, yung pag-iwas sa kasalanan is hindi naman ibig sabihin na pipiliin natin na laging umiwas sa kasalanan. Hindi naman natin may iwasan yung kasalanan kasi nasa mundo tayo, hindi tayo perfecto. Meron nahulog talaga tayo sa temptation minsan. And pero pag nagkakaroon kasi tayo ng kasalanan, ano na pumapasok yung conviction, di ba? Meron ng conviction sa atin na third nagkaroon po ang pagkakasala sa inyo. Nawa is patawarin mo. Mag-iwas na rin. Pagiging mabuting example sa iba, yung sabi ko kanina, di ba, na kailangan makikita sa atin si God
yung pamumuhay bilang katulad ni Jesus Christ. Kasi nga, ang makikita sa atin, ano ba yung dapat natin makita? Ay, ano ba yung dapat makita sa atin ng tao? Diba? Dapat yung yung ginagawa ni Jesus Christ, kung paano siya mabuhay. Kasi kung makikita sa atin ng mga tao na katulad lang din tayo nila, walang mangyayari. Kaya mag-share pa tayo ng gospel doon, kung nakikita na tayo na nasa mundo bagay pa rin ginagawa natin, hindi siya maniniwala na mabuti yung Panginoon sa atin. Diba? Balikan mo dre yung pag-iwas sa kasalanan. Yung pag-iwas sa kasalanan. Pagpili sa tama. Pagpili sa tama, kahit walang impact at pag-iwas sa mga susunod. Ayun, mas pipiliin natin yung gumawa ng tama kahit walang nakakakita sa atin. At lumayo tayo sa tukso ng mundo kasi mahirap talaga iwasan yung tukso ng mundo kasi sobrang daming temptation na kahit saan talaga. Pero kung uunahin natin na mag-pray and uunahin natin na magtiwala sa Panginoon, hindi nila tayo basta-basta matutukso kasi alam natin na meron tayo Panginoon na gumagalaw sa isip natin. Point 3, magtiwala sa Diyos. Trust God for your needs. Minsan nag-aalala tayo sa future, pera at mga problema. Sabi nga sa second list, pero gusto ng Diyos na hindi tayo magtiwala sa Kanya. Third list, hindi niya tayo pinapabayaan. So, minsan nag-aalala tayo sa future at problema, pero gusto ng Diyos na hindi tayo magtiwala sa Kanya. So, napakasimpleng bagay lang yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Diba? Sabi sa 1:23, seek the kingdom of God. So, kung uunahin natin yung Panginoon sa puso natin, sa buhay natin, hindi na natin kailangan mag-alala. Sabi nga, diba, gusto tayo ng Diyos na matutong magtiwala sa Kanya. Kasi, saan ba tayo magtitiwala? Kasi alam na natin, nakilala na natin yung Diyos sa buhay natin kung paano siya kumilos, kung paano siya nagbibigay ng pagpapala sa atin, kung kailan niya tayo bibigyan ng na pangangailangan sa araw-araw, hindi na natin kailangan mag-alala kahit ngayon, di ba? May problema tayo ngayon. Operator tayo, maya-maya may dadating na isang bagay na hindi natin inasahan. So, bigla na natin makakaalala yung Panginoon. Then, Lord, thank you po. Pero bakit sa ganung paraan natin naaalala yung Panginoon na tuwing meron lang ba tayong tuwing sagana lang ba tayo sa buhay, naaalala natin yung Panginoon? Di ba hindi? Maalala rin natin yung Panginoon sa hirap. Kasi bakit na tayo binibigyan ng pagsubok? Para magkaroon tayo ng magiging experience spiritually sa para hindi tayo mabilis matinag sa buhay. Hindi na tayo pinababayaan. Hindi tayo ngayon pinabayaan ng Panginoon. Kung ikaw man isa sa inyo sa Eliatul Cities makakaramdam ng pagpapabayaan ng Diyos, malamang ay hindi mo na iintindihan yung pangako niya sa atin na hindi niya tayo pinapabayaan. Dahil kahit hindi natin nararamdaman yung presence niya is nagawin natin yun kasi doon natin nararamdaman na napakabuti ng Panginoon kasi yung puso natin yung natutulak sa atin na maglayo sa Panginoon. Kung meron tayong pride, kung meron tayong ego sa buhay, iwasan natin yung pagiging ganun. Kasunahin natin yung sa puso natin ng Panginoon. Sabi dito sa Isaiah 41, fear not, for I am with you. Tandaan, alam niya ang needs mo. Nakikita niya ang struggles mo. May tamang time siya. Kaya hindi natin kailangan magmadali sa mga bagay-bagay. Kasi nga, diba, lahat ng bagay na gusto ng Panginoon sa atin is dadating in the right time. Sabi nito, kapag inunod natin ang Diyos, matutunan tayo maging kampante sa kanilang plano. So, hindi natin kailangan maghalag ng malaking bagay kasi hindi naman natin alam na kung ano yung bibigay sa ating Panginoon. Baka mabiling ka ng kotse, ibigay sa iyo ng Panginoon. Mas malaki, mas better pa doon, di ba? Kaya mas unahin natin yung magtiwala sa Panginoon kaysa unahin yung pagtitiwala sa sarili natin kasi yung Panginoon na yung nakakalam ng future natin. As application, simulan ang araw-araw na panalangin. So yung natin, yung prayer life natin. Second is gumawa ng oras para Diyos araw-araw. Ito yung hindi lang sa pag-devotion, makikita yung presence niya, kundi tuwing kada minuto is ubang tayo sa presence niya. And third is piliin ang tama kahit hirap. Diba sobrang hirap talaga
mag-compete mo tama sa buhay natin kasi alam ng puso natin na mahirap tanggapin yun, pero kailangan natin tanggapin yun kasi magkakaroon tayo ng peace sa ating puso. And magtiwala sa plano ko sa sarili natin. And last is, ibigay sa Diyos ang iyong words. Kaya ngayon, lahat ng words niyo is ibigay niyo kay God dahil siya ang ibigay sa inyo ng peace sa inyong. Sabi nga dito, be strong and courageous. For the Lord, your God is with you whatever you go. Sabi sa Joshua 1:9. Kasama natin ang Diyos kaysa ng tayo makita. Kaya hindi natin kailangan na Final challenge. Kapag ang Diyos ang inulo natin sa buhay, magkakaroon tayo ng tunay na peace at direction. Huwag habulin ang blessings, hanapin mo ng Diyos. So, sabi dito sa Lamentation 3:25, the Lord is good to those who seek Him. Mabuti ang Diyos sa mga tao, pinumuna siya. O gusto siya gusto siyang hanapin. So, sabi ito sa Bible slide, sa lingkong ito, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang mas iyong matumay sa Diyos? So, ano nga ba yung mga natin sa Diyos? Pangalawa, at simulang ibalik kayo ang oras puso at tiwala mo. So, ibalik na rin natin kay God yung dito. Hindi lang ngayong araw, kundi araw-araw na ibalik natin kada oras ang puso at tiwala sa Diyos. Kasi pag-inom natin yung Panginoon, bibigyan niya lahat sa atin sa pamamagitan ng ating langit. Amen. Let's pray po. Lord, maraming salamat po sa naging ko na binigyan mo ako ng knowledge sa pagturo at ang aking dinayat at ang aking puso, Lord, kung ano yung kung ano sa akin yung mga sa inyo. Iwalit ay maraming salamat dito na sa akin sa iyo at alam ko, Lord, yung instrumento lamang ako sa pag-share ng iyong salita, Lord. Maraming salamat po sa pagtitiwala at opportunity na binigay niyo sa akin, Lord. Sobrang bless po ako, Lord, at nawalan na ito kasi i-bless mo rin po ang bawat isang araw yung ito, Lord. At hindi na nila kailangan mag-worry sa kada oras at araw-araw nilang bumili. Kundi ibigay ang pagtitiwala sa inyo. Dahil kailangan po ang nakakalam ng aming future, Lord. I-bless nito. Amen. Dapat may comment ko. Yan. Praise God. Apat po yung ating mga produkto ng last webinars. Two webinars na. So sa mga hindi pa nakapagpasa, pwede pa ha. At Lord willing, kayo ng susunod. At challenge ulit si tatay, no? Tatay, na-challenge. Baka magpapaas na talaga ito na hanggang devotion niya. Okay? Simula lang kami sa inyo tapos na. One na, yung inyong life verse. No? Doon yung simulan yung inyong devotion. Okay? At challenge din si Kuya Apo, si Robendio. So, lahat. Praise God. Kita niyo, no? Ginagagawa na may heart desire na matuto at mapatangin sa Panginoon. Okay? And then after itong mga webinars na ito, magkakaroon pa ng mga susunod na webinars para follow up. Aside from ating last Sunday executive seminar. So, praise, all glory to God. So, yun yung ating prepared. Salamat sa pagsisimula. Tayo na paralanan na sa February o na muli naman na palataya na namulubog sa Panginoon. Yes. So, ganun po ay talaga tayo sa ating mga prayer concerns ng ating church at sobrang na po tayo mga tumuhan. Ako yung one. Full screen.
Gabriel at ang ating closing prayer si Gabriel. Ay, maraming Pray natin yung Evangelism Day, ano ba? The Saturday, ha? Join tayo, ha? Drugs distribution tayo. At pwede makapag-assist kayo sa medical vision. Gawin natin medical great vision. Oh, the picture na. Number 1. Number 2. May number 2. Ayan. Oh, number 3. And then number 4. So, yung mga personal request sa inyong mga katabi yung prayer. Okay, more yan. Yan. Four.
Closing prayer po tayo. Tayo magpapasalamat. Muli, Lord God, hindi po kami lumalapit sa pagpapasalamat nyo sa pagkakataon tayo na iwalasaan po nyo sa patitipon po sa Panginoon na kami ay napaka-importante sa pagkakataon. Ito ang aming namin Panginoon. Makapili ka Panginoon at pamagin para sa iyo gawa Panginoon. Sa iyo presensya Panginoon. Huwag gawin sa Panginoon. Pamilya Panginoon. Ay bless mo po Panginoon at patuloy mo po kami mag-aral Panginoon sa puso't dito Panginoon. Hindi sa amin po Panginoon. Panginoon. Sa hindi mo po Panginoon. Hindi po sa pinaka sa Panginoon. Amen.